Annyeong guys! Welcome to another A Day in the Life as a Filipino private chef here in Korea. At ito na naman ang mga ginawa ko today. So this past few days nga super aga ko talagang pumapasok from 6 AM kasi bibiyahe pa ako papuntang Seoul, mga almost 2 hours din yon. So kung nakasubaybay nga kayo dun sa mga past few vlogs ko, meron nga akong pinaghahandaan na 6 days na kailangan ko mag-send ng mga lunch, mga sandwiches para sa 20 packs. At Wednesday na ngayon pang 3 days na at ito yung menu natin for today. Chicken kebab. So kahapon nga gumawa na ako ng tortilla at nag-marinate itong chicken bago ako umuwi. Para today Wednesday, piprituhin ko na lang siya. Kasi nga kailangan kong isend to ng 12 PM. So magagahol ako sa oras kung hindi ko siya hinanda kahapon. At ito nga pagdating ko ng 8 AM, pinrito ko na agad itong mga manok. Bali chicken thighs nga pala yung ginamit ko dito. At minarinate ko sa Cajun spices na may konting curry powder para kuha talaga yung lasa ng mga Middle Eastern na spices. So bali pinirito ko lang to sa isang pan, bali tiga-4. Pakonti-konti lang para mas makuha ko yung sarap at yung lasa. Pagkatapos ko siyang prituhin, nilagay ko siya sa oven hanggang sa maluto. Tapos itinorch para parang may inihaw na lasa, ganon. Tapos hiniwa ko na siya ng maninipis para nga pang palaman natin sa ating kebab. And then diba in-oven ko yan tapos may mga katas-katas ng manok yan. Yung manti-mantika niya, ito yung ginawa ko para sa sauce ng ating kebab. Bali iniipon ko yung mga yon tapos nilagyan ko siya ng mayonnaise. Tapos nilagyan ko na rin din siya ng spices ulit para mas tumapang yung lasa ng ating sauce. And ayan, meron na tayong instant sauce na napakasarap. Tapos itong kebab, paparisan ko lang to ng potato salad. Kaya naman naglaga na ako dyan ng potato at pinalamig ko na. Tapos hihiwa-hiwain ko na yan. At palalamigin. Simple lang naman ang ingredients nito, bawang, sibuyas, tapos yung nagpapasarap dito yung maraming itlog, tapos itong grated na lemon, at mayonnaise. And then ito guys, may share ako sa inyong kitchen hacks. Di ba ang hirap buksan ng mga ganitong garapon, so ganito lang ginagawa ko niyan. Papasingawan ko lang sa gilid gamit ng kutsilyo. Ayan, tapos ang bilis ng buksan. So hinanda ko na nga itong mga essentials natin para sa ating kebab. At nilatag ko na to isa-isa para mabalot na. Kasi matagal-tagal gawin to, mga 25 pieces kasi nga gawin ko para kasama na rin yung aming lunch at yung lunch ng amo ko, pati na rin sa staff dito. So ayan, nilagay ko na yung ating chicken, Mexican cheese, lettuce, kamatis, onion, pickle, tapos jalapeno, and then roll na. So napakadali lang nito guys, tupin nyo lang magkabilang gilid, tapos roll yun, parang nagbabalot lang kayo ng lumpia. So kung meron kayong mga handaan guys, tapos meron kayong mga picnic, ganon, tapos may excursion, ganon, magandang gawin to. Kasi pwedeng i-prepare to in advance ng mga few hours. And then ayun nga, mag-12 na kayo, nanda ko na rin yung ating coffee. Tapos naghanda na rin ako ng tea para sa 20 packs. At syempre lagi may kasamang mga cookies yan. So bali mga 4 trays na ganito yung hinanda ko. Essentials talaga to pa nagkakape at nagtsatsa yung mga guests namin. Kaya hindi talaga nawawala to sa mga handaan dito. At ayun nga, dahil sa sobrang bilis ng oras, akala ko kakapusin ako kasi napakatagal balot-balutin nung 25 pieces na kebab. And so ayun nga guys, after ko mabigay yung lunch ng amo ko at saka after namin makapag-lunch, at habang ang hinihiwa ko itong karne natin para sa ating pulled pork sandwiches bukas. And OMG, merong plot twist at ayaw na daw ng mga guests ng palaging sandwich everyday. At ang sabi, kailangan sa remaining 3 days, kailangan puro buffet daw yung kanilang lunch na gusto. At ang sabi ko naman, hala, paano kung gagawin yun hindi naman ako nakapamili ng mga pang buffet. And wala na akong time mamalengke. At ayun nga, hindi na ako nakipag-argue kasi hindi naman tayo mananalo. Kaya naman pinaspasan ko ng pag-prepare ng menu. So nag-isip ako ng mga lulutuin kung ano lang yung nandito ditong ingredients, yun na lang ang gagamitin ko. Kaya naman itong beef na pang pulled pork ko, gagawin ko tong French style na beef stew. Bali 4 to 5 na putahe nga pala yung gagawin ko para sa 20 packs. Kaya naman kailangan ko nang lutuin to ngayong beef stew na to. So nagisa lang ako dyan ng bawang, sibuyas, carrot, celery at naglagay ng tomato in can. Tapos pinan-fry ko lang yung beef natin bago isalang sa oven para mas malasa. Tapos dapat may red wine to kaso bawal may alcohol kaya hindi ko na nilagyan. So bali lulutuin ko na to sa oven tapos i-finishing ko na lang bukas. So kailangan ko na siyang palambutin ngayon. Pag ganitong may mga buffet ako tapos gahol sa oras, mas gusto kong nagluluto sa oven kasi isasalang mo lang dyan tapos iiwan mo na. Tapos pwede ka nang gumawa ng iba pang gagawin. Hindi mo na siya kailangan bantay-bantayan. So ayan, at malambot na nga yung ating beef stew.
Super lambot na niyan. So palalamigin ko lang to at ilagay ko na sa rep para ready na siya bukas. Tapos sakto naman marami pa akong natirang chicken thighs. Ito naman yung pangalawang menu ko. So imamarinate ko na siya ngayon sa curry spices. So yung curry mix, nilalagyan ko pa yun ng maraming ginger powder para mas masarap. So nagalagay din ako ng Sprite para pampalambot. Itong Sprite guys, hindi lang to pampatamis, merong purpose to kaya nilalagay to. Kasi nga soda to, 'di ba? So yung soda kasi yung nagpapalambot sa karne. Ang tawag doon, velveting. So ayan, bali may 2 putahe na ako para sa ating buffet. So yung iba, bukas na lang isipin ko pa. At ayun guys, uwian na nga and alam nyo naman na mahilig ako magtanim, 'di ba? So ito yung ginagawa ko diyan guys. Yung mga basura ko, lalo na mga balat ng prutas, ginagawa kong compost yan para naman hindi siya sayang. Kasi merong malalaking paso dito sa bahay. Para kapag taniman na, hindi na ako bibili ng compost. Kasi dito sa Korea, binibili rin yung mga plastic dito para tapunan ng mga basura. Kaya ayan, laking tipid na naman ng amo ko. So ayan nga, uwian na naman. Grabe, ang bilis talaga ng araw kapag busy. At ayan, mayroon pang 3 days na natitira. At grabe, puro buffet yun. So hanggang dito na lang muna mga guys. Thank you for watching. Annyeong!